Mga kababayan, update po tayo sa lagay ng ating panahon. Patuloy po nating minomonitor itong dalawang bagyo na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Emong po ay nag-intensify na into typhoon category at titignan po natin kung magiging super typhoon category po ba ito sa mga susunod po na mga oras. Si Bagyong Dante naman po ay nagpapatuloy ang paglakas habang papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, kung bago ka lang, huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell para next update natin ay mabilis ka pong ma-notify. Kababayan ko, ang pinakalokasyon po ngayon, ito nga pong si Bagyong Emong. Unahin na muna natin to. Meron po itong estimated na data na layo ngayon na 220 kilometers west of southwest of Bacnotan, La Union or 210 kilometers west of Dagupan City, Pangasinan. Ang lakas po ng hangin niya ay nasa typhoon category na 120 kilometers per hour at malapit pa rin sa sentro. Bumubugso naman up to 150 kilometers per hour. Ang pagkilos po niya ay pa southwestward, medyo mas mabagal po siya ngayon mga kaibigan. At yung mga lugar naman na itinaas na sa wind signal number 3 ay kasama po ang ilang bahagi dyan ng northern portion po ng Pangasinan. Kasama po ang southwestern portion po ng Ilocos Sur. So pag sinabi natin signal number 3, meron pong warning lead time na 18 hours. May lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour po yan. So maging handa tayo sa posibilidad na malalakas na hangin. Ganyan din sa patuloy po na pag-uulan dahil po kay Bagyong Emong. Itinaas na rin po ang wind signal number 2 sa ilang bahagi pa rin yan ng Ilocos Norte, the rest po ng Ilocos Sur, the rest po mga kaibigan ng La Union, ilang bahagi ng central portion ng Pangasinan. Kasama din dyan mga kaibigan ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Babuyan Islands, northern at western portion po ng mainland Cagayan. So yung mga lugar na yun mga kaibigan ay nakataas po ang signal number 2. Meron po tayong warning lead time dyan na 24 hours. Merong lakas ng hangin na umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Malakas pa rin yan mga kaibigan. So maging handa tayo sa mga banta ng malalakas na hangin at gayon din sa patuloy po ng mga pag-uulan. Ang wind signal number 1 naman natin ay nakataas po sa area ng Batanes, the rest po ng Cagayan, western at central portion po ng Isabela. At kasama rin dyan ang ilang bahagi po ng Nueva Vizcaya, Quirino, the rest po ng Pangasinan, northern at central portion po ng Zambales. Kasama ang Tarlac, western at central portion po ng Nueva Ecija. So yung mga lugar ho na yun mga kaibigan ngayon ay merong warning lead time sa signal number 1 na 36 hours. At merong lakas ng hangin 39 to 61 kilometers per hour. So mga kaibigan ko, nakita nyo naman yung pinaka-direksyon or track, yung tinatawag po natin dito na track at intensity forecast nga po nito si Bagyong Emong. So kung makikita nyo mga kaibigan, ipapakita akong mabuti sa inyo para mas malinaw yung tinatawag natin na track at intensity forecast. So makikita nyo naman, nasa typhoon category siya at talagang yung pag-landfall o landfall scenario niya, nakikita na po natin. Pero ang problema natin dito mga kaibigan, yung pinakasentro o mata nito nga po si Bagyong Emong ay may chance na maging super typhoon category. Tignan nyo mabuti yung sa tinatawag natin na area of probability. Makikita nyo dyan, etong isa na yun mga kaibigan, yung nasa July 25, alas 8 po ng umaga, Friday po yan. So yan yung pinaka-direktang tatamaan niya. Diyan siya talaga direktang magla-landfall. Then after nyan, mahihina siya o hihina siya into tropical storm category, tropical depression hanggang maging low pressure area pag nakalabas na po ng PAR pagdating po ng Sabado ng alas 8 po ng gabi. So maging handa po mga kaibigan yung mga lugar na binanggit ko sa malawakang banta ng mga pag-uulan, pagbabaha, landslide sa mga landslide prone area. So mga kaibigan, balikan natin yan mamaya Alamin natin muna yung pinaka-direksyon naman ito nga pong si Bagyong Dante. Si Bagyong Dante naman po ay patuloy na pinapalakas po ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Nagme-maintain ng lakas niya mga kaibigan habang papunta po sa Ryukyu Islands. So sa ngayon, meron siyang estimated po na datang layo na 735 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, bumubugso naman up to 90 kilometers per hour. At may pagkilos na pa northwestward sa bilis na 30 kilometers
per hour. So walang nakataas na wind signal number 1 na apektado. Nito nga pong si Bagyong Dante. Pero most of the time, no, pinapalakas niya yung epekto ng habagat. So babalikin natin yan mga kaibigan. Ngayon po kasi ang epekto nitong si Bagyong Emong ay nagbibigay ng malawakang pag-uulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po kay Typhoon Emong, meron tayong heavy rainfall warning o outlook, no. Inaasahan ngayong hapon po hanggang sa gabi, no, ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Cagayan, Kalinga, Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. 100 to 200 mm sa dami ng ulan naman sa Ilocos Norte, Tarlac, Abra, Mountain Province at Ifugao. Ina-expect naman ng 200 mm or less sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Benguet. By tomorrow naman mga kaibigan, no, hanggang sa Saturday po ng hapon, ina-expect natin mga kaibigan ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Sur, Abra at Kalinga. 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Cagayan. So hindi lamang si Bagyong Emong ang nagpapaulan mga kaibigan. Dahil din sa banta nitong si Bagyong Dante, lumalakas ang epekto ng habagat. Asahan pa rin natin dahil po sa southwest monsoon, ngayong hapon hanggang sa gabi, ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Antique, Camarines Sur at Albay. 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Laguna. 200 mm sa dami ng ulan din sa Bataan at Occidental Mindoro. Ina-expect naman natin by tomorrow hanggang sa Sabado din ay ina-expect natin ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan pa rin sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque at Romblon. So mga kababayan ko, hindi pa natatapos talaga ang banta ng mga pag-uulan. Yung mga kababayan natin doon sa mga bahaing lugar, mag-ingat po, no, sa muling pagbugso ng mga pag-uulan dahil po sa Bagyong Emong at dito po sa southwest monsoon. At eto mga kaibigan, ipapaalala ko din sa inyo yung sinasabi natin na Fujiwara effect, no. Maraming nagtatanong sa atin kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng Fujiwara effect. Ang Fujiwara effect po ay ito po yung sinasabi natin na interaksyon ng dalawang bagyo na may distansya na 1,400 kilometers. At yung mangyayari dyan mga kaibigan, hahatakin ng isang bagyo yung mahinang bagyo mga kaibigan at basta magiging malakas yung kanilang epekto. Sa ngayon kasi ang nakikita natin mas malakas yung epekto o impact po na naidudulot ngayon nitong si Bagyong Emong. Meron po siyang super typhoon category, nakikita natin sa forecast yan mga kaibigan. Ipinakita ko rin sa inyo para mas malinaw. So siya yung posibleng humatak po dito kay Bagyong Dante. Pero kung titignan nyo naman sa forecast ay papalabas na, no, within the next 24 to 48 hours etong si Bagyong Dante. So yung posibilidad na hatakin niya itong si Bagyong Dante medyo malabo na mga kaibigan. Ang mangyayari din habang papalabas ng par itong si Bagyong Dante at habang nandito naman, no, sa ilang bahagi ng ating Philippine landmass o kung makapagka naglandfall na itong si Bagyong Emong, patuloy pa rin nilang palalakasin ang epekto ng habagat or southwest monsoon. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ang dami ko pong binibigay na mga paalala sa ating mga kababayan and hopefully now, sana po, no, ay pinapakinggan po ninyo. Ngayong may bagyo tayo mga kaibigan, suriin ho natin ang ating mga emergency ticket. Siguraduhin po natin kompleto ang ating mahalagang gamit tulad po ng pagkain, tubig, first aid kit, flat flashlight. Secure po natin ating mga gamit sa labas ng bahay tulad po ng mga halaman, furniture at iba pa ang mga bagay na maaaring maging sanhi po ng pinsala. Siguro din may plano tayo, no, sa evacuation, lalo na yung mga nakatira po sa mga low-lying area, sa mga bahay, mga lugar, at yung mga nakatira po malapit po sa mga ilog, yung mga malapit sa mga dagat mga kaibigan, at yung iba pang mga lugar na malapit po sa mga landslide area. So ngayon din ay pinagbabawalan din na lumabas, no, or pumalaot yung ating mga mangingisda sa mga apektadong lugar po. Ito nga pong si Bagyong Emong at sa mga lugar na apektado din ng habagat. Dagdag paalala ko din mga kaibigan na manatiling lamang po tayo sa loob ng ating bahay at iwasan po natin ang paglabas. Maliban na lamang po, take note kung may importante tayong kukunin sa labas, no? Bibili ng pagkain. Kaya nga sinasabi ko noon pa man, dapat pag ganito may bagyo, mga pag-uulan, ay meron tayong sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw, no? Para hindi po tayo labas ng labas. Napakadelikado po ngayon sa labas.
Siguraduhin din po natin mga kaibigan ko no, na nakamonitor tayo sa update sa lagay ng ating panahon. Kaya po yung mga ina-update ko, pakinggan nyo na lamang po mga kaibigan. Kung meron naman kayong hindi naintindihan o medyo naguluhan kayo, mag-comment lamang po kayo mga kaibigan sa ating comment section. Idadagdag ko din mga kaibigan ko dahil nga po etong si Bagyong Emong at si Bagyong Dante, yan na po yung magiging huling bagyo ngayong buwan po ng July. Pagdating naman po ng Agosto, ang ine-expect naman natin ay posibleng 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mabuo pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil nga mga kaibigan ko, ang paglakas ng habagat ang siya nagpapabaha. Marami nagtatanong sa atin kung kailan daw ba mawawala ang epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. So mga kaibigan, sa ngayon sa sitwasyon natin may 2 bagyo. Meron pang isa mga kaibigan na nasa may bandang silangan at nabuo na rin yun bilang isang bagyo, pero wag na muna natin intindihin yon. 2 bagyo muna sa loob ng PAR. Hanggat meron po yan, hindi po hihinang epekto itong southwest monsoon or hanging habagat. Mananatili ang malakas hanggat may malakas na weather system sa loob ng PAR. Mawawala naman ang epekto ng habagat kapag wala pong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, LPA man o bagyo na siyang nagiging sanhi para palakasin po ang habagat. Then kapag humina po ang habagat mga kaibigan, makakaranas tayo ng tinatawag na monsoon break. Monsoon break ang ibig sabihin pansamantalang pagkawala or paghina po ng habagat. So yun na yung time para samantalahin natin maglaba at maglinis ng kapaligiran natin. Huhupa na rin yung mga baha kapag meron po tayong pagtigil or monsoon break. Sa ngayon marami nagtataka ano bang pag-uulan yung nararanasan natin ngayon. Nakakaranas po tayo ngayon ng occasional rains at monsoon rains. Ang occasional rains, yung buong maghapon na pag-uulan. Monsoon rains naman po, yung malalakas na tuloy-tuloy po na mga pag-ulan. So ngayon, yan muna ang update natin. And please mga kababayan ko, makikiusap ako ulit ng isang like and subscribe bilang pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po.